Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong napaka-sikat na isang application sa inyong mga mobile devices. Ano po yun? Ayan So, sabi nila, paano ba binabanggit yan o paano mo sinasabi? O, sa atin, at sinearch ko rin yan, paano i-pronounce, sa American accent, TikTok. TikTok. Yung mga islang-islang, di ba? Yung mga fakonyo, di ba? TikTok. Pero pag British daw, TikTok. Di ba? Yung TikTok. Pag Amerikano, TikTok. So kayo po, bahala po kayo. Pero sa akin, since ako ay matigas ang dila, TikTok. Di po ba ako nga po pinagtatawanan ako dito, no? Ng mga kapwa Pinoy din natin, mga kaibigan natin. Ano sasabihin yan? TikTok, sabi ko. Pinagtatawanan ako, hindi. Ang gusto kong sabihin no? Kung ano yung nakita ko dyan, TikTok. So kayo po, pasensya na kung mali ang pronunciation o mamili na lang kayo. Kung American accent, TikTok. Pag British accent, TikTok. Di ba? Pero pag Pinoy accent, TikTok o kaya TikTik. O bakit balita na naman yung TikTok na yan, no? Kasi po ito, latest na balita sa ABS-CBN News, no? September 9. Naisulat sa kanilang website. Ito po, PH o Philippines should seriously consider banning TikTok for government security officials. Ayun po ang sabi ng National Security Council Executive. So, the Philippines should seriously consider banning Chinese social media app TikTok for security sector officials, an executive from the National Security Council said on Saturday. Several countries, including the United States and the New Zealand, earlier banned TikTok on government-issued devices over fears that the Chinese Communist Party can use the social media app for spying or propaganda. Actually po, hindi lang po United States and New Zealand. Mamaya babanggitin ko sa inyo yung mga countries na nag-ban nitong application na ito sa mga government agencies nila, no? Itong TikTok or TikTok. Ito po ang sabi ni Jonathan Malaya, Assistant Director General of the NSC. Siguro, if there's a need for banning, it will not be for public school teachers. It will not be for the civilians, but it will be for the armed personnel. So ano po yung armed personnel natin? The AFP and the PNP. So, yun po yung isa sa mga kinoconsider nila. We should seriously consider for the security sector alone, not for the civilian agencies of government. Malaya clarified that the NSC has yet to conduct a full study on whether or not TikTok in the Philippines is being used to peddle propaganda, especially as Manila and Beijing's confrontation in the West Philippine Sea. We will need to study this very carefully based on national security consideration. Yun po yung sabi ni Malaya. We will discuss this with the National Security Advisor if it will be proper for the Philippines to take this step. The Armed Forces of the Philippines has already initiated professional measures so that we can be insulated from the spyware in this kind of applications. Ayun po yung sabi naman ni spokesperson ng AFP, Colonel Midel Aguilar. There is a policy already on the use of social media platforms to make sure the security of the organization is not exposed or compromised and the credibility of the AFP is not also compromised. Correct. There are certain instances in military camps where officials and visitors are required to surrender their mobile devices.
while there are also areas where the recording of footage is prohibited. Alam nyo naman sa atin, di ba? Sometimes yung mga vlogger, yung mga nagbibideo, walang pakialam sa space, sa private, yung personal space, private, privacy ng individual, mga bata, basta video lang na video No, dito, na kailangan ako nga pag nagbibideo at nakita ko may kasamang mga bata, iwas Kasi mahirap mahirap mademanda. No, takaw demanda pa man din dito. Sa atin, happy pa. Wala. O video. For vlogging. Di ba? The European Commission and Canada had also banned the use of TikTok in its devices, but the social media giant has repeatedly denied accusations that it shares data to the Chinese government. Eto po, no? So dinideny po ng TikTok yan o TikTok, yung sila ay nagbibigay ng information sa Chinese government. However, yung parent company ng TikTok or TikTok na ByteDance admitted, no, that its China-based employees have accessed Americans' data but rejected allegations that information was being turned over to the authorities. So, ayan po yan. Actually, dito sa States, pinatawag nga po yung CEO niyang TikTok o TikTok na yan sa Senate hearing din. No? Ewan ko kung ano nangyari diyan. Kasi, hindi nyo alam baka nga gumagamit ng spyware yung TikTok o merong isang routine dyan sa kanilang coding na halimbawa habang nagbibideo, alam nyo naman yung mga Trojan horse nga, di ba? Di pala alam natin na nakukuha na yung mga information. Marami pong ganyan yung mga hackers, mga computer programmers, they can manipulate. Parang may tinatanim silang parang isang code dyan, no? Isang routine na pag na-trigger, bam, huli ka. Sabi naman nila, ayan, di ba? Inamin ng parent company nila that they have access Americans' data. So, napatunayan, may umamin. So, eto po, yung ulat ng ABS-CBN News noong December 23, 2022. China's ByteDance admits using TikTok data to track journalists. Ayan po, di po ba? Employees of China's tech giant ByteDance improperly access data from social media platform TikTok to track journalists in a bid to identify the source of leaks to the media, the company admitted Friday. Ay, naku po. No, mahirap po yan. Tingnan nyo. Kaya hindi nyo alam Kaya napakahirap na yung mga ganyan. Kailangan pag-aralan po yan ng ating NSC, no? AFP at kapulisan. Magpulong-pulong po sila dyan. At ipatawag nila kung sino po yung namamahala ng TikTok sa ating bansa. No? Ipa-verify lang na kung sakasakaling may matagpuan ang ating mga computer expert, dapat meron tayong mga ganyan. Talagang mga bihasang mga magagaling din mag-anti-hacking na mga Filipino programmer. Sana meron tayong ganyan, no? Mahirap po kasi mamaya, alam nyo naman, nagha-hacking yung mga yan May mga Chinese hackers, American hackers, bakit tayo? No? Dapat meron din ganun. Na yung gobyerno ang mag-a-assist sa kanila for the good reason, hindi for the bad reason. Okay? So dito po, nakita ko po ito nung sinearch ko which countries had banned TikTok or TikTok. Ito po. No? Ayan, Afghanistan, Australia, Belgium, Canada, Denmark, India, the Netherlands, New Zealand, Norway, Somalia, Taiwan, United Kingdom, and United States. Lahat po ito, ibinan po nila ang paggamit ng TikTok sa mga government employees and government facilities. Bawal po. Kasi alam nyo na, gobyerno yan Maski na sa kalitliitang ahensya ng gobyerno,
mamaya biglang nakapasok ang spyware. Alam nyo na yung spyware, pag pumasok yan sa'yo sa computer mo, Trojan horse yan. Mahirap po yan. No? So at least, hindi naman sa mga civilian population. Pero mahirap pa rin sa palagay ko yan. No? Pero kung iaano yan sa buong Pilipinas, naku, daming magre-reklamo. Oo, buti na lang, wala akong TikTok. Di ko alam gamitin yan. Dito nga noon nung may paranoia na ganyan, oy, ibaba na ang TikTok. Huwag ka nang gumamit niyan kasi biruin mo, nakikita ka tapos ipapadala ka sa yung itsura mo, yung information mo dun sa bansang China. Na-spy ka na. Baka kung ano pang gawin yan, gawan ka ng kalokohan. O kaya ako, hindi ako gumagamit ng TikTok pang mga younger generation yan. Alam nyo naman tayo, old school tayo. No? Even may alam tayo konti sa computer, pero ang daming application, social media application. No? So, at least, ito, siguro sasabihin na naman dyan ng mga anti-government na, ay, naku, nakasulsulan yan. Nasulsulan lang yan ng US. Nasusulsulan sila. O ibig ba sabihin, lahat ng binanggit kong countries dyan, sinulsulan ng US na, ipaban nyo yung TikTok o TikTok sa inyong mga government facilities and government employees. Ganun po ba? Nadiktahan nila ang United Kingdom, ang Canada, ang Australia, the Netherlands, Denmark, at yung iba pa. No? Kasi yan na naman yan, titirahin na naman dyan ng mga anti-American sentiment. Yung Amerikano, nadiktahan yan. Yang sila Blengbong, nadiktahan yan. No? Meron diyang gumagalaw ng mga Amerikano. Didikta sila dyan. Ganun po yun. Kayo, sa palagay nyo ba, gusto nyong ibigay lahat ng information nyo? Yung ma-identity tip kayo, nakawin lahat sa inyo? Naku, laking hassle po niyan mga kababayan, sa totoo lang. No? Diyan na nga lang sa atin, pare-pareho ng pangalan. Ayan pa ang pinaka-primary na ginagamit para malaman yung information mo. Kung merong 1,000,000 na Maria Mercedes ang pangalan, di yari ka, di ba? Kala mo, mamaya meron palang krimen yung isang Maria Mercedes, pati ikaw, damay na. Kukuha ka pa ng clearance sa ganito, kukuha ka ng clearance sa ganito. No, dapat talaga merong isang identifier that is unique to an individual. Di po ba? Pero sa atin kasi, yung mga iba nating kababayan, ang galing magmanipula. Kasi ang daming yung mga gawang rekto. Makakagawa ng kalokohan ng Pinoy, di po ba? Tingnan nyo yung SIM registration. Akala natin, after ng SIM registration, matatapos na ang mga scamming at kung ano-ano pang kalokohan na nagaganap dyan sa SIM card, yung patuloy na yung mga spam, ganun. Hindi yung pagkain, spam calls, spam text. Sabi ni Grace po, nangyayari pa rin. Sabi ng DICT, ganun pa rin. Dumami pa yung mga complaints ng mga text scam, ganyan. Wala rin, di ba? Kasi gagawa ng paraan itong mga unscrupulous na mga kababayan natin. Talagang nandyan sila Talagang kung merong gagawa ng mabuti, meron din gagawa ng kalokohan at kasamaan. So kayo po ba, mga kababayan, ano sa inyong palagay? Payag po ba kayo na ipaban ang TikTok sa mga government facilities, mga departamento ng gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga civil, yung uniform personnel like the AFP, PMP? Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.